Pansamantalang inalis ng Bureau of Customs ang online duty and tax calculator sa kanilang website. Ito ay kasunod ng reklamo ng aktres na si Bella Padilla sa sobrang singil sa kanyang shipment kumpara sa lumabas na estimate sa calculator. Ayon kay Bella, sinisingil siya ng 4,600 para sa 11,000 pesos na shipment. Samantalang 1,650 lang ang computation sa online duty and tax calculator. Agad nag-viral ang post ng aktres lalo't maraming netizens ang nakaranas din umano nito. Humingi naman ng paumanhin ang ahensya sa kalituhan. Kaugnay niyan, magkakasama po natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Salamat po sa oras. Magandang hapon din po, Ma'am Sherry, sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Commissioner, nagugat nga po itong utos ninyo no, na i-take down muna itong online duty and tax calculator ng BOC dahil nga sa reklamo ni Bella Padilla. Naresolba na ho ba ito? Tama po. Yan ho yung unang nagulong ng kalituhan calculator. Yan, web app po yan, pupunta dito report para ma-compute nila kung kaya lang nga, kulang sa mga items na dapat sa calculator yan. Kaya nalito rin po yung Bella at yung ating mga ibang kababayan, nalilito rin po sila dyan. Kaya pinatake down to. Kaya ako, kinuha ko nung po yung pagkakataon na maging po sa ating mga kababayan. Nire-resolve na po natin. Opo. Kaya po i-take down mo yun dahil po yung lumapas doon sa computation doon kumpara sa LP. Opo. Commissioner, pasensya na po, ano, papihit lamang po ng kaunti kasi nagpuputol-putol po kayo para lamang po mas malinaw po namin kayong maintindihan. Ano po ulit ang problema o pangunahing pagkukulang ng dating calculator kaya po nagkakaroon ng kalituhan sa publiko? Doon sa calculator po, meron ho doong item na wala. Halimbawa, yung BIR documentaries, wala po doon. So, pag kinumpute nyo, pagpupula mo yung final computation, kumpara sa doon dapat bayaran. Yun po bang sa BIR doc stamp ang pinaka dahilan kung bakit po malaki yung nagiging diferensya sa estimate ng final assessment? Hindi po. Sa pangyayari po kay Mr. nangyari sa kanya. Unang-una, nung nag-usap kami, libre pala siya sa freight niya. Meron siyang napasukan na promotion na kung saan hindi siya magbabayad nung kanya yung freight po, hindi sabihin bayad sa DHL, libre pala siya. Yun halos 800 pesos plus po yun. Malaking bagay yun. Ganito po yan. Ganito, paliwanag ko. Apo. Sa computation, Miss Bella, tama, meron siyang dapat bayaran na 1,600 po na duties and taxes. Hindi po kami gumagawa niyan, batas po kasi yan. So 1,600 pesos. Pinaliwanag ko sa kanya na naunawaan niya naman, kailangan din pong bukod doon, magbayad po siya ng VAT. 12% po ang VAT. Ng 12% po nung 11,000 niyang binili plus, ganito po ang pag-compute ng VAT eh. Yung cost of goods niya, 11,000 plus, yung shampoo niya at saka yung 11,000, isasama doon yung cost of freight niya, yung DHL. And then kukunin po yung 12% noon, ang lalabas po noon, kulang-kulang 1,300 plus pesos. So pag sinama po yung VAT niya at saka yung dating taxes, 2,900 pesos na po yon. And then yung DHL mismo na kulang-kulang 1,000, 3,900 pesos na po yon. Tapos pag sinama po yung pang ibang mga babayaran, magiging 4,000 plus po yun. Naunawaan niya naman po yun ang pinaliwanag ko. Kaya lang, ang sabi niya nga, libre yung kanyang freight. Sabi ko, hindi po gobyerno yun. Hindi po namin pwedeng ilibre yun. At ang naniningil noon, DHL po mismo. So, nagkaunawaan po kami, naging malinaw naman po sa kanya na tama yung billing sa kanya na dapat bayaran yung 4,600, except that, libre yung freight niya na dapat DHL po yun. Kaya nung pag kinumpara po natin, dito po ang problema, pag kinumpara po natin yung billing sa 4,600 pesos, kumpara dun sa calculator, malayo po yung
yung dapat pagbayaran. Kaya nagdulot po ito ng kalituhan at saka duda po, of course. Tanggapin na po natin ang ating mga kababayan. Mababa po ang tiwala sa amin pag BOC. Naunawaan ko po yan. Kaya nga, Dagli, pinag-take down ko na muna yung calculator. Dapat i-update po kasi yan. So, kumbaga, wala naman talagang problema pero hindi lang po malinaw. Tama po. Oo. Kaya nung ipatiwanag ko na po yung billing, Miss Bella, at ngayon linawin ko lang, Ma'am Cheryl, baka nangangamba yung ating mga kababayan na baka dahil sikat na celebrity po si Miss Bella, doon lang po kami mag-send. Hindi po, pag nakarating po sa akin ang mga complaints at reklamo ng ating mga kababayan, ina-actionan po namin talaga. Kumbaga, sabi niyo po, Commissioner, ay tama naman, complicated lang yung proseso. Tama po. Hindi ho updated kasi yung calculator, ilang taon na po nakakalipas nung yan ay gamitin. May mga items na po dapat isama doon. At hindi nga po siya user-friendly pag pinuntahan nyo. Talagang pagtsatsagaan nyo mag-compute. So pinapagawa ko po sa aming IT group kung paano maging user-friendly yan at accurate upang magamit talaga ng ating mga kababayan, upang alam nila talaga magkano dapat silang pagbayaran. Kasi malaki rin po pala yung tax, ano? Ma'am, yun nga po, kailangan ipaliwanag po natin kasi nagagamit sa ating mga kababayan. At tax po, hindi po kami ang gumagawa kung magkano dapat bayaran. Kami lang po ang nag-i-implement. Halimbawa po, ang VAT at 12%, batas po yan eh. Hindi po pwedeng bawasan po yan ng ating mga tauhan. Magkakaroon naman po kami ng kaso o problem. So yung mga taxes po dapat pagkaran, puro batas po kasi yan. Kami na po ang tagapag-implement. At yung freight cost naman, yung shipment, private sector po yun. Itigil din po, of course, sa mga nag-i-import. Oo, na may additional 12% din na VAT. Tama po. Sa pag-compute po ng VAT, kung magkano nyo po binili yung kargamento, yung item, kasama nyo po yung shipment cost, pati insurance cost, pagkasama-samahin po lahat yon, multiply to 12%. Kasi po ang pag-compute ng VAT. Oo. Kaya, nade-discourage din po yung ilan na wag na lang mag-order. Talaga pong ganun. Sabi nyo nga, taga-implementa lang po kayo kung ano yun nasasaad sa batas. Pero with this po, kailan po inaasahan, Commissioner, na mailulunsad po yung bagong bersyon? Dapat po latest next week ho yun. Yung IT naman namin, kaka-appoint lang ng ating bagong Deputy Commissioner for MISDIG, yung IT. Yan po ang una kong pinagawa sa kanya. Kailangan iangat po kagad yan. Upang magamit ng mga kababayan natin. Pero ganito po yan, yung e-commerce po talaga. Yung mga nag-i-import para mag-negotiate, kailangan marunong po sila mag-compute talaga. Lalabas po, mura pa rin naman po sila. Kaysa yung mga kababayan natin, bibili na po ito. Siyempre, may patong na po yung mga trader, yung mga retailers. Unlike po pag nag-order yung magbabayad po talaga sila ng taxes and duties po nila, plus what mabayaran po talaga nila yan. Kaya maganda po talaga na ma-upgrade po at maging user-friendly. Ito pong inyong tax calculator dahil katulad po ng sinabi nyo ay, kunwari may ganito na pareho dito sa atin, sa Pilipinas, yung produktong yon, mako-compare nila, mas makakatipid ba ako if I still order it outside the country or halos pareho lang at dito ko na lang bibilhin? Tama po. Empowerment po yan. Empowerment po yan ng ating mga pangkumer. Kapangyarihan po nila kapag nagkaroon sila ng informasyon na tama at alam nila magkanong gastos, itutuloy nila yung pagpili nila o hindi nila itutuloy. At pag inuloy nila, hindi po sila maaabuso, hindi po sila kakabahan na baka meron ng kataya na dapat silang bayaran. Balikan ko po ulit, Commissioner, yun nga pong pagiging isang public figure ni Bella Padilla, kaya daw ho agad napansin ang kanyang reklamo. Again, kanina po kasi putol-putol, paano ho yung sa ibang taxpayer, paano sila makakatiyak na mabibigyan din ho ng parehong atensyon at customer service? Tama po. Actually, siyempre, aaminin ko naman po, sikat po yun, kaya nakita rin ho namin kagad.
ipinag-utos ko na rin po na palakasin po yung ating customer care o customer service. Kasi pipito lang po pala ang tao na ma'am, nakakalimang linggo pa lang po sa trabaho. Yes. Pinaaral ko po, napakarami po dapat ayusin. Isa po dyan yung customer service namin. Sa ngayon po, pipito lang pala ang tao ng customer service namin para sa buong Pilipinas. Opo. So, yan ho ang meeting namin kanina kung paano po palakasin niya dito sa Maynila. Kasama na po yung 17 major ports po namin. Kung paano po masasagot po yung ang report po sa akin, mahigit 100 complaint araw-araw sa email, sa tawag, ang sinasagot po namin. So, i-organize po namin yan, makakaasa ang ating mga bayan. Mai-improve natin yan. Bigyan lang nila ako ng konting panahon, let's say mga 30 days. Pagagandahin po natin yan. Ano pa po, napag-usapan na natin na nakakalimang linggo pa lamang po kayo, no, Commissioner. Ano pa pong ibang proseso, sistema ang nakatakdang ayusin para mas maging malinaw, mabilis at maaasahan po ang serbisyo ng BOC? Unang-una po, yung pong full automation or digitalization po. Yan po talaga solusyon para gumanda po ang serbisyo ng BOC at mabawasan po o matikip yung mga napapaulat ng mga problema po dito sa amin sa Bureau. Ang magandang balita naman po, may full support po at may kotik na Pangulong Bongbong Marcos na gawin po yung full digitalization or automation mga proseso ng Bureau. Ibig sabihin, mula sa filing ng dokumento, attachment ng baba, lahat po yan fully computerized na. Wala ng human intervention upang accurate po yung dapat bayaran ng ating mga kababayan na nag-i-import. May full support po ng at pagagawa po natin yan. At kabilang din po sa marching order po ni Pangulong Bongbong Marcos sa inyo ay palakasin yung border protection at labanan ng smuggling. Ano po ang inyong konkretong plano rito, Commissioner? Yun po, kasabay po yun, yung pong backbone yun, digitalization po talaga ang pangunahin nating depensa kasi wala na po makakapanloko kapag na-implement natin yan. Hindi na po mababago yung dokumento ng mga importers. At bukod doon naman, doon sa labas naman ng ating mga ports, ng ating mga puerto, nakikipag-ugnayan tayo. Ito po, mabigat-bigat po. May mga smuggling po kasi sa high sea, sa dagat. Unfortunately, yung aming kakayanan po bilang BOC, tinignan ko po yung aming mga sariling sea vessels, karamihan po sira. So ayusin din po natin yan. For the meantime, makikipagtulungan po sa amin ang Philippine National Police. May Maritime Command po sila at ang Philippine Coast Guard. Nangako naman po sila sa akin na tutulong po sila. Kailangan lang po namin maging mas organisado upang maawat po natin yung mga illegal activities na nandun po sa dagat mismo. May South African na nahulihan po, Commissioner ng Shabu sa NAIA kamakailan. Kumusta rin po yung pagbabantay natin sa borders para nga hindi na nakakalusot yung mga illegal drugs? Pagdating po sa airports natin, ang magandang balita. Sa mga airports, maganda po yung ating mga scanning or x-ray machines dyan. Mahirapan po sila talaga dyan. At maganda po yung intelligence build-up natin dyan at intelligence network natin. Kasama po yung mga ibang bansa, nagtutulungan po tayo. At yung profiling po ng mga biyahero, magaling na rin po tayo dyan. Sa airport po, maganda po yung ating kakayanan pang mapigil, maawat, at di po tayo papasukan ng mga hospital dyan sa airports po natin. Ang challenge po sa atin ay dun po sa high seas na tinatawag sa dagat. Sa airports po, makakaasa ating mga kababayan, maganda po ang control sa natin dyan. May ilang tauhan din po ang customs na sinibak dahil naman po sa kaso ng extortion sa NAIA nitong Hunyo. Ano po bang update sa kaso nila at paano po natin ito maiiwasan na maulit? Unang-una, immediately pinarelieve po natin sila. Doon sa kanilang trabaho, hindi ko naman po pwedeng tanggap sa DOJ dahil may due process po yan. So ngayon, they are undergoing investigation. Makakaasa po ang ating kababayan. Wala pong whitewash tayo dyan. Kung ano po yung magiging hatol sa kanila, yun po ay nasa sakayon doon po sa batas. Gagawin po natin yan. Ngayon, dahil yan, ginawa natin, paligay ko naman po, magdadalawang isip po yung aking mga ibang kasamahan na nag-iisip pong gumawa pa ng mali. Magandang balita naman po, napakarami naman po sa BOC
Ang gusto rin naman po magkaroon ng mas magandang bureau po kami. At karamihan nga lang sa kanila dati, wala silang kapangyarihan gawin yan. At ang kaya kong gawin ay ibigay sa kanila ang pagkakataon na samahan ako upang sundin naman po yung pangarap po natin pare-pareho na magkaroon po tayo ng mahusay, matino at mapapagkatiwalaan po natin yung Bureau of Customs. May bago pong memo ang customs para pagbawalan ng mga empleyado ninyo na rumaraket bilang mga broker. Kumusta po ang implementasyon nito, Commissioner Nepomuceno? Yan po, mahaba-haba pa ho yan. Meron pa ho yung mag-isip ko naman po, may nagtatago pa. Subalit, very soon matatapos din po yan. Dahil hindi naman po nagtatapos sa announcement lang yung pagbabawal ko na ang aming mga empleyado, opisyal, ay maging brokers. Hindi po nagtatapos yan sa may mga susunod pa ho akong hakbang, malalaman po yan ating mga kababayan, na kung saan mapapatigil po natin eventually po yan. Dahil dyan po ang isa sa mga simula kung bakit nagkakaroon po ng dayaan sa pagbabayad. Siyempre, kapag ang mismong empleyado namin ng broker magbibigay ng diskwento ng taxes upang makuha niya po yung negosyo ng mga exporters, yung diskwento na po yun, yun po yung taxes. So, ibig sabihin, dinadaya po natin ang gobyerno. So yan po, matitigil po natin yan. Hindi po ako hihinto hanggang magawa ko po yan. Marami pong salamat sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang hapon po.